Nel, ano ba ang naging highlights ng pagpupulong ng ASEAN leaders at ano naman ang mahalagang tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpupulong? June, target ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na maging sentro ng paglago pagdating sa ekonomiya. Sinabi ni President Widodo na maraming kinakaharap na hamon ang rehiyon at ang susi upang mapagtagumpayan ito ay pagkakaisa. We are all aware of the magnitude of current global challenges and where the main key to address them is ASEAN's unity and centrality. ASEAN's objective is clear: to become an epicenter of growth. ASEAN has tremendous assets to achieve this objective, but ASEAN must be able to work harder, become more solid, bolder, and more agile. Dagdag pa nito, ang mga lider ng ASEAN ang may pangunahing responsibilidad sa daan-daang milyong individual na tiyaking malalampasan ang anumang hamong posibleng kaharapin sa rehiyon at mapanatili ang katatagan nito tungo sa kapayapaan at kasaganaan. Sa intervention naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plenary, tinalakay niya ang pagsusulong ng pagtulong sa migrant workers at sa kanilang pamilya. Binanggit rin ng Pangulo ang kahalagahan ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP sa pagpapatatag ng supply chain. We remain optimistic that RCEP will not only widen our options to increase production and ultimately strengthen supply chain resiliency, but also provide a new space for our economies to participate in the global value chain. Gayun din ang pangangailangan na mapalakas ang hakbang sa epekto ng climate change ay binigyan din rin ni Pangulong Marcos. The most urgent threat to our progress is the impact of climate change. It is a looming reminder of the injustice of its disproportionate impact on our people. At the upcoming COP28, ASEAN must call on developed countries to heighten the implementation of their commitments. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos ang kahandaan ng Pilipinas na mag-host at mag-chair ng ASEAN sa taong 2026. It is my pleasure to announce that the Philippines is ready to take the helm and chair of ASEAN in 2026. We will fortify the foundations of our community building and navigate ASEAN as it embarks on a new chapter. Dumalo rin ang ASEAN leader sa opening session ng ASEAN Indo-Pacific Forum. Ito ay isang private-public dialogue na may layong palakasin ang kooperasyon ng ASEAN at Indo-Pacific para sa green infrastructure, digital transformation at creative economy. Para naman sa huling schedule ni Pangulong Marcos para sa araw na ito ay dadalo dito sa isang hotel dito sa malapit sa Jakarta Convention Center ang Pangulo kasama ang Business Advisory Council at ibang mga inimbitahang Chief Executive Officer, mga malalaking investor dito sa isang pagpupulong dito mamayang alas 5:20 ng hapon dito sa Indonesia, June. Nel, nagkaroon ba ng interaksyon ang bawat leader ng ASEAN sa isa't isa? At ano naman ang naging pagtanggap nila o impact nito sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina? June, yung intervention ng Pangulo ay bilang suporta na rin doon sa naging pinahayag ng ASEAN Chair na si Indonesian President Joko Widodo na panawagan niya na pagkakaisa ng bawat isa at matugunan yung mga problema. Sa naging pahayag nga ng Pangulo ay inilatag niya ilang mga problemang kinakaharap ng rehiyon at patungkol nga dito sa mga kapakanan ng migrant workers at inaasahan natin June na sa pagtatapos nitong 3-day summit ay maglalabas ng statement ang ASEAN ukol dito sa migrant workers at iba pang mga usapin tulad ng food security. At doon naman sa naging talakayan kanina sa plenary ay wala naman tayong nakitang anumang mga pagtutol doon sa mga sinabi ng Pangulo. Lalo na sa katotohanan ay ito naman ang layon ng pagpupulong na ito na matugunan at papaano yung mga kaparaanan
kung papaano masusolusyonan yung mga problema na ito, Jun. Meron bang naka-schedule na meeting ang Pangulo sa iba't ibang mga leader ng ASEAN na may kinalaman naman doon sa security, lalo na dito sa may pag-uusap sa mga bansang kasama sa pag-aangkin dito sa bahagi ng West Philippine Sea o ng South China Sea? Tama ka dyan, Jun. Pagkakataon yung magaganap naman bukas doon sa ASEAN Summit kasama yung ibang mga dialogue partners kung saan kanina dumating na dito yung Canadian Prime Minister na si Justin Trudeau at inaasahan din natin na darating na rin ang US Vice President na si Kamala Harris bilang representante naman ni US President Joe Biden, kung saan yun yung pagkakataon naman para matalakay yung mga usaping panseguridad. At bukas din ay makakapulong din yung kagaya na nabanggit ko, ibang mga dialogue partners dito sa Asia, at abangan natin yan kung ano yung magiging update ko tungkol doon sa mga cooperation na ngayon ay tinatalakay na pagpapalakas ng kooperasyon ng ASEAN sa iba pang mga bansa. At yung mabanggit ko rin na yung tungkol doon sa bilateral meeting naman ng Pangulo, one-on-one meeting ito, Jun, sa iba pang mga leader ng bansa tulad ng Vietnam at iba pang mga bansa, at maaaring matalakay nga yung mga usapin na yan. Pero sa ngayon ay wala pa tayong ibang detalye ukol dyan. May tinutukoy ka sa meron siyang meeting sa Vietnam. Tama ba yun rin sa pagkakarinig ko, Nel? Tama, bilateral meeting na naka-schedule sa Vietnam, kung saan ang naka-note sa atin dito ay ang pag-uusapan nila ay pangunahin yung tungkol dun sa bigas, pang-agrikultura. No, yun nga sana itatanong ko kung matatalakay yan, hinggil dyan sa bigas na yan. Dahil talaga dito sa ating bansa, bago umalis ang Pangulo, malaking usapin na yan yung price cap nga sa bigas. Dahil nga, kumbaga sa kakulangan din natin ng supply, kaya nagkakaroon ng ganitong mga issue, Nel. Tama, kasi yung mga nakaraang pahayag na rin ng Pangulo na may pakikipag-ugnay na rin ng pamahalaang Pilipinas dyan sa mga rice exporting country tulad ng Vietnam, maging dyan sa India, na kung saan sana ay mapayagan nga at makapag-import tayo ng bigas dahil nga dito sa kinakaharap nating problema dito sa rice sufficiency natin, June. At sana nga may sobrang Vietnam, Nel, kasi siyempre magsisecure din sila ng para sa kanila dahil nga may usapin din ng climate change sa iba't ibang mga bansa dahil sa problema na yan, Nel. Okay. Tama, dahil yung food security ay malaking issue na kinakaharap ng reyon at kaakibat niyan yung climate change. Kaya ang panawagan nga ng Pangulo ay dapat na magtulungan ang ASEAN na kaharapin itong mga problema na ito. Dahil nga bawat bansa, lagi nga niyang ipinupunto sa ganitong mga international forum na hindi naman kaya ng isang bansa sa ASEAN na lumago ang ekonomiya kung hindi magtutulungan ang bawat isa. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok, nag-uulat ng live mula sa Jakarta, Indonesia.